Hello and welcome sa You Shall Know the Truth. At ito naman po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, atin naman po pag-usapan yung once saved, always saved. Totoo nga ba to? Hindi biblical nga ba na pag once na ikaw ay saved, always ka na bang saved? So ito po mga kaibigan, atin namang tuklasin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito mga kaibigan. At ito po mga kaibigan is part 1 po ito. So, sa susunod ng video mga kaibigan, doon natin malalaman kung ano ba talaga, no, ang sinasabi ng Biblia inside the church. If you are saved, you are always be saved. So, ito po mga kaibigan, atin pong talakayin. At ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin mga kaibigan in Ezekiel chapter 18 verse 21 to 22. Ito po, but if the weak will turn from all his sins that he hath committed and keep all my statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. So yung die po dito mga kaibigan, that is the second death po, no? Revelation 20 verse 14, and the death of hell shall cast into the lake of fire, which was the second death. No? So, yung sinners daw mga kaibigan, pag siya po ay tumalikod sa kanyang mga kasalanan na ginawa, ay hindi po siya mamatay on his sin or her sin, but bugkos po mga kaibigan, siya po ay maliligtas. Pero mga kaibigan dito po, in verse 22, all his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. So, wala na po. Pag ikaw po ay makasalanan at tumalikod sa iyong kasalanan, ikaw po mga kaibigan, yung past mo ng mga kasalanan, ay mawawala na po yun sa Panginoon. Hindi na po yan niya i-mind pa po mga kaibigan. Kumbaga, to forgive is to forget po yung Panginoon mga kaibigan. In his righteousness that he hath done, he shall live. So, sino yung live po dito mga kaibigan? Ito po yung eternal life. Ito pong sabi sa Revelation chapter 2 verse 10 to 11, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Yan po. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Yun po. Pag once ikaw po ay makasalanan, tumalikod sa iyong kasalanan, at hindi pa gumawa ng kasalanan pa ulit. Ito kasi sabi to, faithful unto death. Wala naman yung sabi na pag nakasala ka, save ka pa rin. Dito nakalagay, faithful nga hanggang kamatayan. You will be saved at hindi ka na makakatikim pa ng second death. That is the final judgment, mga kaibigan. So, yun po ang ng Panginoon. Pero, sabi daw dito, but when the righteous turneth away from his righteousness, pag ikaw po ay righteous, tumalikod ka sa iyong pagka-righteous, and commit iniquity, at gumawa ka ng kasalanan, and do it according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? So, ito nga yung sabi ng Panginoon. Bakit nagtatanong ang Panginoon dito mga kaibigan? Bakit pag ang righteous po ay tumalikod sa kanyang righteousness at gumawa ng mga kasalanan na hindi kaya-aya sa Panginoon kagaya ng ginagawa ng mga makasalanang tao, mabubuhay po ba siya? Yung live po dyan mga kaibigan, yun pong eternal life, yung sabi ito kanina, no? Crown of life. So, bakit nag-question mark dyan ang Panginoon? Kasi alam ng Panginoon mga kaibigan na merong once saved, always saved na lalabas na mga sekta. Sabi ng Panginoon, mabubuhay pa ba siya? Pag yung righteous ay tumalikod sa kanyang righteousness at gumawa ng mga kasalanan? Sabi na, anong sagot ng Panginoon? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned. Yun. Pag ikaw tumalikod po, mga kaibigan, sa Panginoon, lahat ng mabuting gawa mo ay hindi na i-mention ng Panginoon. Yung pagka-unrighteousness mo lang ang nakikita sa Kanya. So, in his trespass, yung mga kasalanan that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.
Yung die po dito ulit mga kaibigan, yun pong second death. So pag yung righteous pala tumalikod sa kanyang righteousness at gumawa ng mga kasalanan, hindi pala siya masisave mga kaibigan. Dito pala mga kaibigan, maling-mali na yung doctrine ng once saved, always saved. Sabihin nila, Old Testament naman yan, iba naman yung grace ng Old Testament sa New Testament. Okay. So ito po mga kaibigan, bago natin sagutin yung tanong na iba naman yung grace ng Old Testament and New Testament. So basahin muna natin yung karugtong. When the righteous man turneth away from his righteousness, and committed iniquity, and dieth in them, for his iniquity that he hath done shall he die. Hindi talaga maliligtas yung righteous pag tumalikod sa kanyang righteousness at gumawa ng kasalanan. Hindi talaga maliligtas yun. Ang mga osas, huwag niyong paniwalaan yung mga ganyang mga doktrina po na pag once kayo ay nandyan sa kanilang sikta, masisave kayo. Iba po yung sinasabi ng Biblia mga kaibigan sa kanilang mga sinasabi. Iba ang turo ng Biblia sa kanilang mga tinuturo mga kaibigan. Kaya po, huwag po kayong magkipag-anib sa ganyang mga tao mga kaibigan. Pinapaasa lang nila kayo na kayo ay maliligtas. Ito po mga kaibigan, sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, hindi nyo ba alam, na tayo ay tumatakbo, na parang nagtatakbo, o kung yung tumatakbo ay nagpupursige talaga na mapanalo yung prize, o yung receive the prize. So run that you may obtain. So yun pong prize natin mga kaibigan, kaya po tayo nagtatakbo sa karera ng ating spiritual life. Kasi po yung ating prize, yung crown of glory, yung eternal life. So sabi ni Pablo, takbo ka hanggang kaya mo. Huwag kang huminto. Yun pong ibig sabihin ng mga kaibigan. Huwag kang tumalikod sa iyong ginagawa ngayon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon para sa Panginoon, huwag mong talikuran. Takbo ka hanggang makaya mo. And even unto death. Sabi nga dun kanina. And every man that strive for the mystery of temperate in all things, now, they do it to obtain a corruptible crown. Yun, yung mga nagkakarira. yung mga inano nga nila yung hindi naman forever yung kanilang kinukuhang crown, but sa atin po everlasting life, yun po ang crown natin na kinukuha, but we an incorruptible, yung sabi ni San Pablo. I therefore so run. Kayo po si San Pablo, kahit na po ligtas na siya kasi tinawag siya ng Panginoon, hindi pa rin siya tumatalikod. Tumatakbo pa rin si Pablo. Hindi siya nagsasabi na, save na ako, okay na ako. Hindi. Not as uncertainty. So fight I, not as one that beat it in the air. But I keep under my body and bring into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself be cast away. Yan sabi naman sa Pablo, kaya ako tumatakbo, hindi ako naghihinto sa karera ng aking spiritual life. At baka po siya po ay nagpipreach sa others na masave, pero siya pala sa huli ay itatakwil ng Panginoon. Yan po si San Pablo, hindi nagagarantiya na save na siya. Hindi po siya nagsabi na save na kayo because tinatanggap niya si Kristo as your personal Savior. Hindi. Sabi ni San Pablo, pag natanggap niya yan, diretso po kayo, karira po kayo. Huwag kayong hihinto. Sabi dyan ni San Pablo mga kaibigan. Kaya po San Pablo hindi nagagarantiya sa kanyang church, sa kanyang mga members o sa kanyang mga proselyte na sila na po ay ligtas. As long as you live, hindi ka pa po ligtas mga kaibigan. At Ezekiel chapter 18 verse 27, yun pa nga po mga kaibigan, hindi po iba yung grace ng Old Testament at saka ng New Testament. Remember, si San Pablo po, hindi po nag-create ng kanyang doktrina.
bumabase si San Pablo sa New Testament, sa Old Testament. Kasi nung time ni Pablo, wala pa pong New Testament. Old Testament po lahat, mga kaibigan. Kaya po doon po siya kumukuha ng kanyang doktrina sa Old Testament. Doon po siya bumabase, especially in this Ezekiel chapter 18. Ito po sa verse 27, and again, when the weak man and turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth all which is lawful and right, he shall save his soul alive. Yung mga unrighteous po, mga kaibigan, payag ba kayo niyan? Righteous kayo, tapos kiniklaim nyo yung na righteous kayo, tapos sabi nyo, save na ako. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi ka pa pala save. Pero yung binibilang nyo na parang hindi na mas-save yung mga taong makasalanan, sa huli pala, yun pala ang masisave. Kita nyo yun, mga kaibigan, baliktad yung kanilang tinuturo. Nagpapahambog sila na they are saved. Pero hindi pala nila alam. Yung taong kinukonsider nila na mas makasalanan pa kasi sa kanila, sa huli, yun pala ang masisave. Ito po yung tinuturo ng Panginoon. Kaya wag po kayong magmayabang, mga osas, na one saved, always saved. Baka kayo pa ang hindi maligtas. At hindi talaga kayo maliligtas pag kinocontinue po nyo po yan, yung kanyang mga doktrina, na pinapaasa nyo yung inyong mga membro, na sila na po ay ligtas. Malaki pong kahibangan yan. And verse 28, because he had considered and turned it away from all his right and his transgressions that he had committed, he shall surely live, he shall not die. He will have a crown of life, and he shall not suffer the second death po. If ang makasalanang tao ay tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Ito po sa Philippians chapter 2 verse 12, kaya po sabi ng San Pablo dyan, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Kaya po wala pong one save, always save. Pag save ka na, sabi mo, okay na ako, uupo na lang ako. Kita mo, mga kaibigan, yung kanilang mga doktrina masyadong nakakalito yung mga doktrina ng one save, always save. Bakit ka pa po bakit ka pa po nagsusumikap na hindi gumawa ng kasalanan if you are already saved? Sabi nila, kaya po kami gumagawa ng mabuti kasi po saved na kami. Ano ba yun? Pag save ka na, wag ka nang gumawa ng mabuti. Kasi para sa'yo, save ka na eh. Pero saan pa yun yung ginagawa niyong mabuti? Because you already saved. Kaya po, mga kaibigan, wala pong taong mabuti ang kanyang gawa. Lahat po tayo makasalanan. Sabi nga ng Panginoon dyan, yung righteousness po mo ay parang trapo lang sa paningin ng Panginoon. Kaya huwag mong ipagmayabang na gumagawa ka ng mabuti kasi ikaw ay ligtas. Sa paningin ng Panginoon, ikaw po ay trapo lang. Tanggapin mo yan, mga kaibigan. Huwag kang magmayabang. I think that was Isaiah. Isaiah chapter 1, I think na. Kung inyo pong mababasa na ikaw po ay trapo lang sa paningin ng Panginoon. Yung righteousness mo na pinagmamayabang mo, na sabi mo ikaw ay ligtas na, kaya ka gumagawa ng mabuti, sa paningin ng Panginoon po, you are a filthy rags lang po sa Kanya. Ito po sabi ng Panginoon dyan. Ito po, Isaiah 64 nga pala. Verse 6. But ye are all as unclean thing. Madumi po tayo, mga kaibigan, sa paningin ng Panginoon. And all our righteousness are as filthy rags. Kaya huwag kang magmayabang. Na-save ka na, kaya ka gumagawa ng righteousness. Kaya ka gumagawa ng mabuti. Huwag kang magmayabang. Trapo ka pa rin sa panganingin ng Panginoon.
kaya hindi ka pa rin saved. Yabang-yabang nyo. Hindi kayo nahihiya sa Panginoon yan. Total, hindi naman kayo ang true church, kaya nyo sinasabi niyan eh. Yung mga true church po mga kaibigan ay kumiklaim na habang buhay ka pa, hindi ka pa maliligtas. Kaya sabi ni San Pablo, walk out your own salvation with fear and trembling. Huwag kayong magmayabang na saved na kayo. Ito po in 1 Peter chapter 4 verse 17. Nakakagulat itong, iwan ko ba kung nabasa ba nila to? Ito po. For the time is come that the judgment must begin at the house of God. Yun, ginajudge yung house of God. Bakit sila ginajudge? Bakit kayo i-judge ng Panginoon if you are already saved? Kaya po ang mga usas na yan, wala kayo, mapapa-impyerno lang kayo mga kaibigan pag nandyan kayo sa mga usas na yan. Once saved, always saved. And if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? So do you think ba yung usas, once saved, always saved, they are obeying the gospel of God? No, they are not. Kasi iba po yung sinasabi ng gospel sa kanilang tinuturo. Kaya hindi po kayo ang house of God dyan na ginajudge. Baliwala kayo sa paningin ng Panginoon kasi para sa inyo, saved na kayo. Para lang kayong trapong madumi. Kami accept namin na yung righteousness namin, itong ginagawa namin, hindi po to nakakapasaya sa Panginoon. Ito lang po ay isang filthy rag sa Panginoon. Ito po ay ginagawa namin dahil po ito po yung gusto ng Panginoon. Diyan po sa Ezekiel chapter 13 at ibang topic naman po yan mga kaibigan. Ito. Ang sabi diyan, yet now if thou wilt forgive their sins, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which has written. So sino daw? Yung yung gumagawa ng kasalanan. Sabi ni Moses, nagpe-pray si Moses sa mga Israelites ito kasi gumawa sila ng kasalanan. So sinimba nila yung si Hathor, yung golden calf doon sa wilderness. Sabi ni Moses, pag hindi mo daw pinapatawad yung kanilang mga kasalanan, ikunin mo pa, Panginoon, yung aking pangalan sa libro na nakasulat diyan. Pero ano sabi ng Panginoon? And the Lord said unto Moses, whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Kung sino lang po ang gumagawa ng kasalanan, siya po ay aking kukunin. Kukunin ko po yung kanyang pangalan sa libro ng buhay. Kita niyo po yan mga kaibigan? Kaya mag-strive ka na hindi makuha yung pangalan mo dyan. Huwag yung once saved, always saved ka. Ito po, Revelation 20 verse 15, and whosoever has not found written in the book of life, cast into the lake of fire. Yung mga osas po, ang numero 1 kukunin yung pangalan nila dyan sa libro ng buhay. Kasi po, hindi po sang-ayon sa Panginoon yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga sinasabi. They are teaching the lies. If you are saved, you are always saved. Hindi po ganun mga kaibigan. Again, in 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time is come that the judgment must begin in the house of God. Ginajudge ka kasi meron kang kasalanan. Wala namang taong ginajudge na walang kasalanan. As long as yung buhay ka pa, you had been judged. Binubusisi ka po mga kaibigan ng Panginoon kung ano yung life mo dito. Pag patay ka na mga kaibigan, your book of life, yung istorya ng iyong life dito sa earth, close na. At pag ikaw ay namatay, na you are doing unrighteousness, wala ka na mga kaibigan. Kaya po yung usas kasi, yung ginagawa nila, salungat kasi sa Biblia eh. Sabi ng Panginoon, hindi makain. Sa kanila, makain na. Sabi ng Panginoon, 7th day, worship. Sabi nila, hindi, sa Sunday tayo, hindi tayo under law, under grace tayo, sa Sunday na tayo. Hindi po ganun mga kaibigan. Wala daw yung tithes and offering. Kita mo yan?
Pero pag iyo pong sina-study po yung tithes and offering, sila lang po yung masasalba. Yung nagbibigay ng tithes and offering, mga kaibigan, hindi nila alam in the future or judgment, no? Bakit sabi ng Panginoon, kailan ka ba namin, Panginoon, pinakain? Hindi ka namin naman nakikitang nagugutom. Diyan po sa tithes and offering natin makikita. Sabi nila, hindi yun, wala na yun. Old Testament lang yun. We are not bound to law of sin and death. Alam niya ba ang ibig sabihin ng law of sin and death? Kaya po salungat po sa Biblia yung kanilang mga sinasabi kasi po para sa kanila they are saved. Ginagawa nila, mga kaibigan, parang Diyos pa ang sumusunod sa kanila at hindi sila ang sumusunod sa Diyos. Ito po, mga kaibigan, last. And if the righteous scarcely be saved, yun, righteous. Hindi pa nga masisave yung righteous. 50-50, hindi lang 50-50, parang 30-70 pa nga eh. 70 na hindi ka maliligtas. Saan ba diyang usas? Where shall ungodly and the sinners appear? Oh, sino yung sinners dito? Ang mga usas. Sila yung mga sinners. Kasi salungat sa Biblia yung kanilang tinuturo. Sabi ng Biblia, you are scarcely be saved. Kaya po, work out your own salvation with fear and trembling, mga kaibigan. Huwag po kayong maniwala sa mga usas na yan. Idadala lang po kayo nila sa impyerno. Strive po tayo, mga kaibigan. Do good as long as you can, but that's not a guarantee na ikaw po ay maliligtas. Only grace of God through the blood of Jesus Christ lang po tayo masisave. Always kang papanig kay Yesu Kristo. Kaya po, mga kaibigan, yung usas na yan, hindi po biblical na doctrine. Ulit po, mga kaibigan, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.